dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang pera. Hindi natatakot si Congressman Leveste at handang ibulgar yung mga makakapal ang mukha ng mga politiko, lalong-lalo na po yung nasa Batangas. Dahil may nabisto nga po si Congressman Leveste sa pamumudmod ng ayuda ni Bongbong Marcos at ni Ralph Recto. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, palike naman ng video ito. Maraming salamat po. Ang sabi nga ni Congressman Leveste, ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Ngayong araw mga kababayan, may isang pamumudmod ng ayuda sa Batangas at ang hindi katanggap-tanggap para sa mga Batanggenyo dahil ang ilang hindi sumusuporta kay Vilma Santos at kay Ralph Recto at sa kanilang mga kaalyado ay hindi binigyan ng ayuda. At yan po ang mga binulgar ni Congressman Leveste ngayon. Dahil totoo nga naman, mga kababayan, di ba? Hindi po pera nila yan. Pera po ng taong bayan. Pera po ng lahat ng mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. And tayo lahat, nagbabayad tayo. Kaya ang kakapal talaga ng pagmumukha nila, nasabihin nila na dapat daw, magtrabaho tayo, dapat daw mag-ambag tayo sa gobyerno. Hindi pa tayo pinanganak, nag-aambag na tayo sa gobyerno dahil lahat ay binabayaran natin ng buwis dahil sa value-added tax na yan na napakataas na ngayon ay gusto ngang ibaba ni Congressman Leveste at kay Congressman Miao Barsaga naman gusto niyang tanggalin. Okay, bago natin puntahan mga kababayan, ang sabi po ni Congressman Leveste, pakinggan muna natin ha, yung mga matataas na mga tao sa Batangas. Ito, artista talaga. Sa ating pong national government, maraming salamat po. Pero pabayaan niyo po na magpasalamat din po ako sa isang taong kaya nating ipagmalaki. Grabe no, ang kapal talaga ng mukha ni Vilma Santos, mga kababayan natin no. Pagkatapos niyang sabihin na binabatikos daw sila kasi nasa itaas sila. Grabe yung mga tao na to. Mataas. Malaki dahil siya isang Batanggenyo. Ito po ay walang iba kundi ang ating Executive Secretary Ralph Recto. Si Vatman. Grabe kopal ng mukha mga kababayan po natin. Krisis tayo. Ayaw nila bawasin yung VAT. Ayaw din nila tanggalin yung excise tax. Kasi malaki daw yung mawala sa gobyerno. Kaya napupunta na naman sa bulsa nila mga kababayan. Isang taong hindi tumitigil para makapagbigay ng tunay na serbisyo sa pangangailangan ng Pilipino. Papa, maraming salamat. Ang kopal. At sana po, ipagpatuloy po natin ang pagtutulungan para po sa isang matatag na Batangas tungo sa maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin. At isang napaka-positibo at magandang hapon sa inyong lahat. Pero bago ako matapos, pwede ho bang makahiling ng isang bagay sa inyo? Pwede ho ba? Ay palakpak kung pwede. Sa nangyayari pong pagsubok sa ating bansa, hinihiling ko at ipinagdarasal, sana ay huwag tayong maging parte ng problema. Dapat maging parte tayo ng solusyon para sa ikatatahimik at ikatatagumpay ng ating bansa. May God bless us all. Ito ha mga kababayan po natin, no? Dapat daw hindi tayo maging parte ng problema ng ating bansa, dapat parte maging ng solusyon. Yung problema nga, kayo yung problema ng bansa ngayon. Yang asawa mo yan si Bongbong Marcos. Dahil puro corruption yung nangyayari. Mga kababayan, may maniniwala po ba na walang kinalaman si Ralph Recto sa nangyaring iskandalo ng flood control na ito? Siya po yung finance. Siya po yung kumuha ng pera ng PhilHealth. Na ngayon, di ko alam kung paano nila nalulusutan. Hindi nila naibalik. Ginamit nila yung pera, yung budget, dinagdagan lang nila.
Pero yung kinuha nila, hindi talaga nila na ibabalik. Hindi nila ginamit sa pondo na dapat para sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Ginamit nila sa mga infrastructure project. So hindi pa sila malinis dyan, mga kababayan natin. O ngayon, may kailangan naman sila sagutin itong patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos at sa allegation na siya ay isang bangag. So kailangan pa nila sagutin yan, mga kababayan natin. At mantakin nyo kung gaano kapal yung pagmumukha nitong mga rekto ni Vilma Santos. Yung hindi nila kalyado, hindi nila binigyan ng ayuda. At yan naman yung pakinggan natin, itong pasabog po ni Congressman Leveste. Pinigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Tama. Baka may almost 1,000,000. 1,000,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman, So ano rin pala ito, mga kababayan po natin? Optics lang pala ito. Kasi hindi naman pala lahat ay mabibigyan. So pinili lang yung mabibigyan. So optics din pala ito ni Vilma Santos, ni Recto at ni Bongbong Marcos. Na kunwari namigay sila ng ayuda sa lahat ng mga taga Batangas. Pero 1,000 lang pala yung beneficiaries. Siguro kada barangay. kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at pumili ng sariling bigas. Ay hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor. Ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto. So tama po mga kababayan po natin, di ba? Ang kapal naman ng pagmumukha nila na bakit pigilan nila, bakit hiharangin nila yung mga taong dapat makatanggap ng tulong at ayuda. Bakit kailangan nila piliin? So, magtampo-tampo pa dahil hindi sila sinusuportahan, dahil sumama sa rally po sa Liwasan ang ilang mga barangay officials. So ngayon hindi nila bibigyan ng ayuda kasi nga sumama sa rally. Kasi nga, no, ayaw sa kanila. Kasi nga nagpoprotesta sa kanyang asawa. Amantakin nyo ha, ang ayuda, pera na galing sa national government natin, pera lahat ng taong bayan, ay gusto nila gamitin sa kanilang personal na interest. Gagamitin nila sa kanilang pagtampo-tampo. Ang kapal ng pagmumukha. No? Sa totoo lang, mga kababayan po natin, dapat yung mga rekto na yan, si Vilma Santos, dapat napalitan na yan sa Batangas. Dahil lumabas na po yung tunay nila na kulay nung naabalik sa Malacanang itong si Ralph Recto. Lalo na ngayon na naging executive secretary, naging little president ito ni Bongbong Marcos. So parang siya na yung umaacting na presidente ngayon pag wala si Bongbong Marcos. So lalong gagamitin nila yan ng kanilang poder, yung pagiging mataas nila. Yung sinabi nila na nasa itaas na sila, bakit sila binabatikos? Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Leveste na dapat, total, hindi naman pantay-pantay yung pamumudmud ng ayuda, pamimigay ng ayuda, dapat bawasan na lang yung value added tax, itong VAT. Tanggalin yung excise tax para lahat ay makikinabang sa pera ng taong bayan. At syempre, kung mababawasan yung buwes, yung imbis na ibabalik sa yung ayuda, hindi mo na kailangan humingi dahil binawasan na naman na at lahat makikinabang. Yun yung sinasabi natin. Tanggalin yung excise tax sa produktong petrolyo para hindi na kailangan magpila-pila yung taong bayan at manlilimos ng ayuda. Mantakin mo 5,000, kailangan pang may mamatay.
Yan ang gusto nila, yung nahihirapan yung mga tao. Ayaw nila na hindi na lumalapit sa kanilang tao kasi hindi nga nila magagamit sa kanilang personal na interes. O yan lang po, maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito. Hindi tayo titigil hanggat nandyan yung mga makakapal na mukha na nasa gobyerno.